Kaibigan, napansin mo ba na mas mura ang mag-maintenance kaysa magpa-repair? Halimbawa, mas madali ang magpalit ng langis kaysa magpalit ng makina ng sasakyan. Mas simple ang regular na pagpapa-check up kaysa emergency na pagpapa-opera. Tama ba? Pero bakit sa buhay kadalasan inaantay pa nating masira bago tayo makinig? Minsan, saka lang tayo naghahanap ng wisdom kapag may nasira na. Halimbawa, nasira ang relasyon, nawasak, trabaho o negosyo na bumagsak, reputasyon na nadumihan, pananampalataya na nanghina na ng tuluyan. Tapos pag nangyari na iyon, ay doon pa lang tayo magtatanong, Lord, paano ko aayusin ito? Pero kung in-apply na sana natin sa simula pa lang ang wisdom, ay mas malamang na maiiwasan natin ng consequence ng maling choices. Kaya nga, purihin natin ang Diyos kasi sa Bible may Book of Proverbs. Ito ay punong-puno ng wisdom. Ang Proverbs ay hindi emergency manual ng buhay na kapag nadapa ka na, saka mo lang siya hanapin. Kundi, ang Book of Proverbs ay preventive manual sa atin ng Diyos. Ibinigay niya ito sa atin para hindi tayo umabot sa emergency repair na stage. O ibinigay ito ng Diyos para hindi ka umabot sa overhauling stage na mahirap na ayusin at masyadong magastos. Kaya nga, sa pagharap natin sa bagong taon, ngayon ay maganda pag-usapan natin itong manual na ito ng buhay. Ang title ng ating series ay Proverbs for Real Life. Dito natin maunawaan kung paano i-apply sa practical na paraan ang Proverbs sa pamilya, Proverbs sa trabaho, finance at iba pa. Ang title ng message natin ngayon ay Wisdom at Work. Pag-uusapan natin to kung paano natin i-apply ang mga gabay ng Diyos pagdating sa ating trabaho. Ito ay wisdom para sa totoong buhay na may pressure sa trabaho, may temptation sa negosyo, may deadlines, at may choices na may consequences. Kaya kailangan natin ng wisdom. Kaya nga, tapusin mo ang mensahe na ito, kaibigan, kasi kailangan nating lahat ng wisdom ng Diyos. Ito ang manual na ginagamit ng Diyos para ma-maintain ang puso mo at ma-protect ang future mo at ako. At tayong lahat, kaibigan, ang wisdom ng Diyos ay hindi lang nag-aayos ng sira, kundi hinahanda at pinapalakas ka nito para hindi ka na dumating doon sa pagkasira na yon. O kung dumating ka man, ay alam mo kung paano ka magre-respond ng may karunungan. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6pm. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba natin maipapakita o maya-apply ang wisdom pagdating sa trabaho? Una, pursue excellence in your craft. Pagsumikapan mo mabuti na magkaroon ng quality sa lahat ng iyong ginagawa. Ang ibig sabihin ay iiwasan mo ang shortcut at sa halip ay ibibigay mo yung best mo kahit parang walang pagbabago at parang wala ka namang nakikita na iba o development. Pangalawa, develop skill through diligence. Magpapakalago ka sa pamamagitan ng maingat, tuloy-tuloy na pagpapractice at pag-aaral. At pangatlo, trust God to elevate faithful work. Magiging tapat ka at aantayin mo ang timing ng Diyos sa pagtataas sa'yo kahit medyo matagal. Okay, pag-usapan natin ang una. Pursue excellence in your craft. Sisikapin mo na sa lahat ng ginagawa mo ay may excellence.
ang pursuing excellence sa Biblia ay hindi pagiging perpekto. At lalong hindi ito pagyayabang na kaya mo gustong maging maganda ang resulta ng ginagawa mo ay para meron kang ma-post sa social media. No. Ang biblical excellence ay pagbibigay ng buong puso mo at pinaka-best na kaya mo bilang worship sa Diyos. Ang ibig sabihin, kahit hindi ka purihin ng ibang tao, kahit walang reward na ibibigay sa'yo, kapalit ng ginagawa mo, at kahit walang nakatingin sa'yo at nagbabantay, ay gagawin mo ng may kahusayan ang trabaho mo. Sasabihin mo kay Lord, Lord, gagawin kong excellent ang paghuhugas ko ng plato para sa glory mo. Lord, gagawin ko ang pagwawalis at paglilinis ng buong lakas ko para sa glory mo. Lord, kahit wala ako nakikitang appreciation mula sa aking boss, ay gagawin ko itong trabaho ko with the best of my ability kasi para sa iyo ako nagtatrabaho. Ikaw ang nagbigay sa akin ng ability at gagamitin ko ito para sa kaluwalhatian mo. Hindi ako papayag na may masasabi ang iba na pinabayaan ko ang aking trabaho. Kundi gusto ko makita nila na ikaw ay kasama ko at para sa iyo ako nagtatrabaho. Ito ang ibig sabihin ng pursue excellence in your craft. Pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Proverbs 22:29. Nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Hindi sinasabi ng Diyos na nakikita mo ba ang taong sikat? Sila ang tatayo o maglilingkod sa hari? Hindi yun ang sinabi. Hindi rin niya tinatanong, nakikita mo ba ang taong maswerte? Kasi sila ang maglilingkod sa hari. No, ang tanong ay, nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Wow, ang sabi mahusay. Ibig sabihin, may excellence. Hindi siya nag-shortcut. Para sa kanya, ang pagtatrabaho na may excellence ang nagbibigay ng satisfaction sa kanya. Nung ginawa ng Diyos ang kanyang mga nilikha, ay paulit-ulit na sinabi niya, it is good, it is good. Hindi siya nag-work para sa sweldo, kundi nag-work siya for satisfaction. Sabi niya, this is good, this is good. Ang ibig sabihin, hindi siya gagawa ng isang bagay na hindi mahusay at makikita naman natin yon sa kanyang mga nilikha. Hindi ko alam sa'yo, kaibigan, pero ako gusto ko ibigay ang best ko sa lahat, hindi lang para papurihan ang Diyos, pero gusto ko makita na sa tulong ng Diyos ay nakagawa ako ng isang bagay na magiging proud ako. Hindi ako proud dahil magaling ako o gusto ko maging proud para ipagyabang sa iba. Hindi. Proud ako kasi yung binigay ng Diyos sa akin na abilities ay na-serve ang purpose. Ibig sabihin, ay nagamit ng tama at mahusay. At ito ang nagbibigay sa akin ng satisfaction. Halimbawa, binigyan ako ng Diyos ng technical mind. At habang nagagamit ko ito, halimbawa sa aking trabaho at ang resulta ay mabuti, naku, nagbibigay ito ng satisfaction sa akin. Alam ko kasi na hindi nasayang ang binigay na abilidad sa akin ng Diyos. Alam mo, may satisfaction ng isang tao kapag alam niyang hindi siya nag-shortcut. Para sa kanya, hindi pwede yung pwede na yan mindset. Yung tipong pinili niyang ayusin ng trabaho, i-check ulit ang mga detalye kasi baka may namimiss na siya na hindi niya alam. Sinisigurado niya na tama ang kanyang output. Alam mo, pag uwi niya sa bahay, pagod man ang katawan, pero payapa yung konsensya. Bakit? Dahil alam niyang ginawa niya ang best niya. Hindi dahil may pupuri sa kanya, kundi dahil ginawa niya ang kanyang trabaho ng may excellence at alam niya, mag-glorify niya ang Diyos. At na-realize ko na yung paggawa mo ng may excellence ay yun pa lang ay reward na. Kasi sa totoo lang, mas madalas wala namang magpupuri sa trabaho mo. Pero sa loob-loob mo, alam mo, ginawa ko ito ng maayos at sapat na yon. Parang ang Diyos, nung nilikha niya ang mundo, wala siyang boss na pumapalakpak. Wala siyang audience na nag-like. Pero paulit-ulit niya sinabi, it is good. At alam mo, isa pang reward kapag ginawa mo ang best mo ay yung alam mo na
hindi ka nagkulang sa ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Halimbawa, yung magulang na pagod sa trabaho. Pero dahil alam mo na yung pamilya mo ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, alam mo na yung asawa mo, yung anak mo ay ipinahiram sa iyo ng Diyos yan para pamahalaan mo. Kaya nga, kahit pagod na pagod ka, pero pag uwi mo sa bahay, hindi ka nagsungit. At sinikap mong maging present sa iyong asawa at mga anak. Binigyan mo sila ng excellent na time at effort. Yung tipong pagod ka na pero alam mong kailangan mong ibigay din ng excellence, hindi lang sa trabaho, kundi sa pagmamahal din sa iyong family. At pagdi-disciple sa kanila para makilala nila ang Panginoong Yesus. At sa pagtatapos ng araw, masasabi mo, Lord, hindi ako perpekto pero hindi ko pinabayaan ang mga ipinagkatiwala mo sa akin. Wow, grabe. Yun ang pursuing excellence in your craft. Kaya kung ikaw ay empleyado, aralin mo ang proseso ng iyong trabaho kahit pa hindi ikaw ang supervisor. Huwag mo sabihin, hindi naman ako boss, hindi naman mataas ang sahod ko, kaya pwede na to. Wala naman akong posisyon. Alam mo, kapag pinakinggan mo ang boses na yan, unti-unti kang nasasanay sa pwede na. Kaibigan, kapag naging habit mo yan, ay magiging character mo yan. At pag naging character mo yan, ay magiging destiny mo na yan. Kaya nga, ang nakakalungkot ay yung mindset na gusto lagi ng shortcut o mabilisan, mabilis na resulta, mabilis na pera, mabilis na promotion, mabilis na success, mabilis na recognition, mabilis na influence, at minsan gusto mabilisan na blessing, pero wala namang pinapakitang excellence. Kaibigan, tandaan mo ito. Yung shortcut sa umpisa, alam mo, nagiging long cut, lalo na sa bandang huli. Sa umpisa, parang mabilis, pero sa dulo, may negative consequence. Si Elizabeth Holmes ay isang batang negosyante na gustong baguhin ang mundo ng medical technology. Ang kumpanya niya, ang pangalan ay Theranos, ay may pangakong sobrang gandang pakinggan. Biruin mo, sa isang patak lang ng dugo, pwede nang gawin ang dose-dosenang medical test. Grabe! Walang mahabang pila, walang masakit na procedure, at mabilis daw ang resulta. Convenient! Pinaniwalaan yun ng mga investors. Pinuri siya ng media. Inimbitahan siya sa malalaking conference. Tinawag pa siyang next Steve Jobs. At sa murang edad, naging billionaire siya sa papel. Sa panlabas, parang success story na pinagpala ng Diyos. Pero sa likod ng eksena, may problema. Imbis na ayusin ang kanyang makina, magdahan-dahan, mag-test muna ng mabuti, i-refine ng technology, ay mas pinili niya ang shortcut. Pero dahil shortcut, nag-fail. Kaya lang, tinago niya yung failures ng mga blood test na hindi naman gumana. Ang ginawa niya ay kabaligtaran. Mas lalo pa niyang sinabi na mas naging magaling ang aming machine. Ang mas mahalaga sa kanya, alam mo kung ano? Yung image niya kaysa sa integrity. Hindi yun excellence. Mas mahalaga sa kanya yung bilis kaysa proseso. Mas mahalaga sa kanya yung papuri ng tao kaysa sa sabihin niya yung katotohanan. At sa umpisa, gumana ang shortcut, mabilis ang growth niya, at naging malawak ang influence niya. Kaya lang, dumating ang panahon na lumabas ang totoo. Hindi gumagana ang kanyang technology. Maraming maling medical results. May mga pasyenteng naapektuhan. May mga investors na nadaya. At ang shortcut na akala niya ay daan sana patungo sa tagumpay, pero kalaunan naging daan patungo sa pagbagsak. Noong 2022, si Elizabeth Holmes ay nahatulan sa korte at sinistensyahan ng pagkakakulong dahil sa pandaraya. Kaibigan, ang shortcut sa umpisa, parang blessing. Pero kapag walang proseso, walang refinement, at walang katapatan, walang excellence, alam mo, nagiging sumpa ito sa bandang huli. Kaya nga,
Pursue excellence in your craft. Huwag kang mag-shortcut. Huwag mo isiping, okay na yung 99.9%. Kasi, 1% lang ang kulang. Pag sinabi mo, 1% lang ang kulang yan, okay na yan. Mali, kaibigan. Sabi nga ni Charles Swindoll, na ang competitive excellence ay nangangailangan ng 100% sa lahat ng oras. Bakit? Kasi kapag binaba mo raw ang standard mo, sabihin natin 92% o kahit 95%, ay parang okay pa rin sa umpisa. Pero ang excellence ay nagiging acceptable na lang. Tatanggapin mo na yun, masasanay ka na pwede na yan. Maya-maya, ang resulta, adequate na lang ang tinatarget mo. Basta matapos lang, pwede na yan. At pagkatapos nun, mauuwi na yan sa mediocrity. Alam mo, may isang research na ginawa na nagtanong, ano ang mangyayari kung 99.9% ay ituring natin na good enough na? Naku, kung ganun daw ang standard, milyon-milyong dokumento ang maliligaw bawat taon kapag acceptable ang 99.9 accuracy. Ano mangyayari? Yung titulo ng bahay mo maaaring nasa pangalan ng ibang tao kasi hindi accurate. Yung reseta at diagnosis sa'yo ng doktor, mali. At sa halip na gumaling ka, mamatay ka pa. Bakit? Kasi hindi nga accurate. At ang mangyayari, araw-araw may libu-libong maling deliveries sa Lazada at Shopee pag naging acceptable ang 99.9 accuracy. Kaya nga, ang patunay na ikaw ay may wisdom na galing sa Diyos, kapag pinupurso mo yung excellence. Ang ibig sabihin, sinasanay mo ang iyong sarili upang maging mahusay at upang ang maibigay mong trabaho ay ang pinakamahusay. Kaibigan, magsusumikap ka sa excellence. Hindi para magmukhang magaling, kundi dahil ang Diyos mismo ay excellent sa lahat ng kanyang ginagawa. Tignan mo lang ang lahat ng creation niya, ay makikita mo na siya ay excellent na Diyos. Hindi siya nagbibigay ng bare minimum. Kaya kapag tinatawag niya tayo sa excellence, iniimbitahan niya tayong ipakita kung sino siya sa pamamagitan ng buhay natin. Kaya kapag binigyan ka niya ng trabaho, gusto niya ipakita mo sa trabaho mo na siya ay excellent na Diyos. Magiging excellent ka rin. Tingnan mo ito sa buhay ni Bezalel. Exodus 31:1-5. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din, upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Wow! Grabe! Sabi sa talata ay, pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pangsining. Now, pansinin mo, ang unang taong tinawag na filled with the Spirit o puspos ng Espiritu sa buong Biblia ay hindi naman preacher, hindi naman propeta, hindi pastor, hindi worship leader. Ano daw? Kundi craftsman. Gumagawa ng disenyo. Kahoy, ginto, metal. Ibig sabihin, malinaw sa Diyos na mahalaga para sa Kanya ang kalidad. Hindi niya sinabi kay Bezalel, pwede na yan, bahala ka na, diskarte mo yan. Kung ano sa tingin mo okay sa aking tabernacle, ay bahala ka na. No, hindi ganon. Dahil ang tabernacle ay hindi lang structure. Ito ay tahanan ng presensya ng Diyos. At ang Diyos natin ay Diyos ng excellence. Kaya nga, pinuspos niya ng Espiritu si Bezalel. Sabi ni Charles Spurgeon, work is not a hindrance to faith. Rather, it is an exhibition and display of it. Kaibigan, hindi hiwalay ang pananampalataya at trabaho.
Hindi totoo na ang faith ay para lang sa Sunday, sa church o sa prayer time. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa kung paano ka magtrabaho araw-araw. Kung gusto mong makita kung totoo ang faith ng isang tao, wag mo siyang tanungin kung anong church niya. Wag mo tanungin kung anong religion niya. Kundi tignan mo kung paano siya magtrabaho kapag walang nakakita, kapag walang boss, kapag walang pumupuri sa kanya, kapag walang camera, kapag walang reward. Doon lumalabas ang tunay na faith. At kung para kanino niya ginagawa iyon. Sabi ng Colossians 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Grabe, no? Sabi, kahit ano ang ginagawa mo ay gawin mo para sa Panginoon. Bakit sa Panginoon? Una, kung para sa tao mo lang yan ginagawa, ay titigil ka. O hindi mo ibibigay ang best mo balang araw. Lalo na kapag napagalitan ka. O meron kang hindi nagustuhan sa boss mo. Pangalawa, gagawin mo ang best mo para sa Diyos kasi binigay ng Diyos ang best niya para sa iyo. At dahil dito ay nagbubunga ito sa iyo ng pagmamahal din sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang excellence ay hindi paraan para ipakita na magaling ka. Hindi. Ito'y paraan para ipakita na mahalaga sa iyo ang Diyos. Kaya gusto mo gawin yung excellence. Kaya nga tanungin mo ito sa sarili. Kung ang Diyos ang audience ng araw-araw mong ginagawa, ano ang pinapakita ng gawa mo tungkol sa Kanya? At paano ka tutugon sa Diyos na hindi lang nagtuturo ng wisdom, kundi nagmamahal din sa iyo kahit pa sa mga pagkukulang mo. So, paano nga ba natin maipapakita o may-apply ang wisdom pagdating sa trabaho? Una, pursue excellence in your craft. Pangalawa, develop skill through diligence. Kung kanina kailangan nating ibigay ang excellence sa ating trabaho, ngayon naman ay pag-usapan natin kung sa anong pamamaraan ang gagawin mo upang magbunga ng excellence ang iyong trabaho. Siyempre, kailangan mo ng diligence na palaguin ang iyong skill. Ang diligence ay hindi lang pagiging masipag, kundi ito ay maingat, may direksyon at disiplinadong pagsisikap para patuloy na gumaling at maging mahusay. Ibig sabihin, hindi ka papayag na maging stagnant ka. Palagi mong iisipin, Lord, ano pa po yung pwede kong gawin para umunlad po ako para sa kapurihan mo. Ang ibig sabihin, hindi sapat na mahusay ka. Hindi sapat na may skill ka. Kundi kailangan mo ng diligence. Ang tuloy-tuloy na pag-iingat ng iyong kilos. Pag-aaral kung ano pa ang kailangan mong palaguin sa iyong skill at pagplano ng susunod mong hakbang. Pakinggan natin kung ano sinasabi ng Proverbs tungkol sa diligence. Sabi ng Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. Ang ibig sabihin, ang taong maingat at masipag magplano ay unti-unting umuunlad. Pero ang taong nagmamadali at laging nagsho-shortcut, kadalasan nauuwi sa problema at pagkalugi. Sabi din sa Proverbs 13:4, as laggard's appetite is never filled, but the desires of the diligent are fully satisfied. Grabe. Ang tamad, laging may gusto, pero ayaw naman mag-effort. Kaya laging kulang tuloy at frustrated. Hindi na satisfy. Pero ang diligent iba. Nagsisikap kahit matagal at mahirap, kaya tuloy dumarating ang satisfaction sa kanya. Tandaan mo ito, kaibigan. Hindi lahat ng gusto ay nakukuha agad. Pero ang diligent ay hindi nauuwi sa wala. Sabi din sa Proverbs 12:24, diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor. Ang taong masipag at diligent ay pinagkakatiwalaan at binibigyan ng pamumuno o leadership position. Pero ang tamad nauuwi sa trabaho na hindi niya gusto at wala siyang control. Kaibigan, isa lang ang mensahe ng wisdom. Ang hinahanap mo o future mo ay hindi naaabot dahil sa pagmamadali. Hindi yan wisdom.
kundi sa maingat at tuloy-tuloy na pag-i-improve ng iyong skill araw-araw sa pamamagitan ng pagiging diligent. Tandaan mo ito, ang skilled na tao ay hinuhubog at hindi minamagic. Tingnan mo, sabi ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Excellence is not an act, it is a habit. Kaibigan, anong klaseng habits ang binubuo mo? Kasi kung anong habit mo ngayon, ay siya din ang magiging character mo bukas. At ang character mo bukas, gaya nung pinag-usapan natin kanina, no? Siya ang magdi-decide kung saan ka dadalhin ng Diyos sa hinaharap. Kaibigan, ang Diyos ay hindi lang interesado sa outcome o resulta ng excellence mo, kundi interesado siya kung anong klaseng character ang nabubuo sa iyo habang pinapalago mo ang iyong skill. Halimbawa, kung ikaw ay diligent, nagde-develop ito sa iyo ng patience o pagiging matyaga. Natututo ka mag-antay. Itong character na gustong ma-develop sa iyo ng Diyos habang pinapalago mo ang iyong skill. Yung tao na hindi agad magaling sa trabaho, pero araw-araw nag-aaral ng proseso, nag-o-observe at nagpa-practice, tapos hindi siya nagagalit sa sarili niya kapag mabagal ang progress niya, kundi natututo siyang magtiyaga. Tama ba? Ang diligence ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng growth ay instant. Ito ay pinaghihirapan. Kailangan ng disiplina. Pangalawa, matututo ka din ng humility o pagpapakumbaba kung ikaw ay diligent. Bakit? Ang taong diligent ay handang matuto at tumanggap ng correction. Bakit? Kasi nga gusto niya mag-improve. Halimbawa, yung empleyado na kahit matagal na sa kumpanya, handang makinig pa rin sa feedback. Hindi siya nagmamalaki. Sinasabi niya, matagal na ako dito alam ko na yan. Kundi ang sinasabi niya, ano pa po ba ang pwede kong matutunan? Gusto ko pa pong mag-improve. Kaibigan, ito yung katotohanan. Hindi ka pwedeng mag-grow kung akala mo sa sarili mo na alam mo na ang lahat. Hindi ka na mag-grow. Hindi ka tuturuan ng Diyos kung sa tingin mo perfect ka na o naka-arrive ka na. Kaya nga ang diligence ay nagtuturo din sa atin ng pagiging teachable. Kapag kinokorek ka, ay sasabihin mo, tama po kayo, paano po ako pwedeng mag-improve sa area na ito? Kaibigan, marami pang ituturo ang diligence, gaya ng self-control, integrity, responsibility, faith, at marami pang iba. Ito mga character na ito ang mas mahalaga sa Diyos kaysa sa outcome ng excellence mo. Tandaan mo ito, may pagkakaiba ang consistency at diligence. Pwedeng consistent ka sa parehong ginagawa araw-araw, pero hindi ka naman diligent. Consistent ka sa church, consistent ka sa ministry, consistent ka sa schedules mo, pero hindi ka diligent sa iyong paglago. Walang learning, walang improvement, walang adjustment, parehong pagkakamali, parehong output, parehong frustration, paikot-ikot ka lang dyan. Pero ang diligent na tao, bawat araw, ay tinatanong niya sa sarili niya, ano ang natutunan ko kahapon na pwede kong ayusin ngayon? Ano ang isang maliit na hakbang na pwede kong gawin para mas maging faithful ako? Kaya totoo ang sinabi ng isang preacher, sabi niya, you can work hard and still remain the same, but you cannot stay diligent and not grow. Dahil ang diligence ay hindi lang effort, kundi ito ay effort na merong wisdom. Kung titignan mo ilang matitinding contribution ng mga tao sa sangkatauhan, ay nanggaling sa mga taong nagdesisyon na kahit gaano kalaki daw ang magiging hadlang o sakripisyo, ay aabutin nila ang kanilang goal. Sino yun? Halimbawa, si Edward Gibbon. 26 years niyang isinulat ang The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Grabe! Ang tagal, pero hindi siya sumuko. Si Noah Webster naman, 36 years siya nagtrabaho para mailabas ang dictionary. At si Cicero, sabi nga, 30 years halos araw-araw nagpa-practice bago magsalita sa public para lang ma-perfect ang public speaking niya.
Kaibigan, isipin mo yun. Decades, hindi weeks, hindi months, kundi dekada ang kanilang diligence. At kapag nakikita mo yan, mapapaisip ka, kung kaya nilang maglabas ng ganong effort para sa gawaing panglupa, bakit naman minsan sa gawain ng Diyos ay kalahati lang ang puso ko? Kaya dito natin makikita ang napakagandang halimbawa ni Ezra. Sabi sa Ezra 7:10, "For Ezra devoted himself to the study and observance of the law of the Lord, and to teaching its decrees and laws in Israel." Wow! Ano sabi? Study, observance, teaching. Ang ibig sabihin ay hindi naging scribe si Ezra dahil matalino lang siya. No, hindi. Kundi pinaghandaan niya ang puso niya. Meron siyang devotion. Meron siyang commitment. Meron siyang disiplina. Meron siyang intentionality. Alam mo, may isang commentator ang nagsabi patungkol kay Ezra. Sabi rito, "His was not a heartless study of the Word of God." Grabe, si Ezra ay hindi nag-aaral para magmukhang magaling, kundi nag-aaral siya para mabuhay ng tama. Kaibigan, sinasaliksik mo ba ang Bible dahil gusto mo mabuhay ka ng tama? At mapapurihan mo ang Diyos? Nakakalungkot kasi minsan, mas marami tayong alam sa Bible kaysa sa sinusunod natin. Maraming gustong maging mature Christian pero ayaw sa spiritual disciplines. Gusto ng strong faith pero walang consistent prayer. Gusto ng guidance ng Diyos pero bihirang buksan ng Biblia. Gusto ng direction pero ayaw ng devotion. Walang diligence. Sabi nga ni James Clear, tingnan mo to. Habits are the compound interest of self-improvement. Kung araw-araw ka daw nagiging 1% better, sa dulo, malayo ang mararating mo. Pero kung araw-araw ka nagiging 1% worse, sabihin mo, malit lang naman yan 1% lang No. Unti-unti ka rin nawawasak kahit hindi mo namamalayan. Nagmo-multiply ito. Bakit di mo namamalayan? Kasi ang consequence, hindi naman bigla Hindi ka biglang babagsak, kundi unti-unti namamanhid ka. Hindi ka biglang lalayo sa Diyos, kundi unti-unti isang araw, walang prayer. Isang linggo na walang pagbabasa ng salita ng Diyos. Isang buwan na puro excuse na lang ang sinasabi. Hanggang sa mapapansin mo na lang, Lord, parang ang layo ko na sa'yo. Kaya nga ang habit ay importante. Simulan mong gawin na habit ang mag-improve araw-araw kahit 1% lang. Pagdating ng araw, alam mo, ikaw ay malagong-malago na. Mag-improve ka sa family, mag-improve ka sa iyong trabaho, mag-improve ka sa iyong ministry. Mag-improve ka lalong-lalo na sa relasyon mo sa Diyos, sa pagmamahal mo sa Kanya. Sabi nga sa 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Kaibigan, ang diligence ay hindi paraan para patunayan ang sarili mo, kundi ito ay paraan para ihanda ka ng Diyos sa mas malalim na gawain niya. At kung sa puntong ito nararamdaman mo na kulang ka, pagod ka na, o bagsak ka, tandaan mo ito, ang Diyos ay mas interesado sa direksyon ng puso mo kaysa sa bilis ng progreso mo. At kung bumagsak ka, hindi ka itatapon ng Diyos, kundi tatanggapin ka niya pabalik. Itatayo ka niya ulit at tuturuan ka ulit. Dahil ang grace niya ay hindi reward sa mga perfect na tao, kundi ito ay tulong para sa mga taong hindi perfect na gustong mag-repent. Tanungin mo ito sa sarili. Saang area ng buhay mo na tinatawag ng Diyos na maging mas diligent ka? At paano ka tutugon sa Diyos na hindi lang nagbibigay ng utos, kundi nagbibigay ng lakas para sundin ito araw-araw? So, paano nga ba natin may papakita o may apply ang wisdom pagdating sa trabaho? Una,
Pursue excellence in your craft. Pangalawa, develop skill through diligence. At pangatlo, trust God to elevate faithful work. Pagtiwalaan mo na yung mga ginagawa mo ng may diligence at excellence ay iaangat ng Diyos balang araw. Ang ibig sabihin, sasabihin mo kay Lord, Lord, kahit maliit, kahit masakit, kahit walang makakapansin, ay pagkakatiwala ko sa iyo ang pag-aangat mo sa akin. Hindi ko alam kung sa paanong paraan, hindi ko alam kung kailan, pero nagtitiwala po ako sa inyo. Magpapatuloy po ako dito sa pagtupad ng mga bagay na gusto nyo pong tuparin ko. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi ikaw ang promoter ng sarili mo. Hindi ikaw ang magdidesisyon ng tamang timing kung kailan. Kaya huwag kang magagalit sa Diyos. Kundi ang role mo ay faithfulness. At ang role ng Diyos, elevation. Departamento niya yon. Tingnan mo, balikan natin yung talatang binasa natin noong una. Proverbs 22:29. Nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Wow! Ang pangako ng Diyos ay hindi instant success, kundi divine direction. Ang isang taong tapat at diligent sa kanyang trabaho ay hindi mananatiling nasa kapahamakan. Hindi dahil magaling siya, kundi dahil may Diyos na nakakakita ng ginagawa niya sa lihim. Nakakalungkot kasi madalas tayo ay nadadapa. Hindi dahil ayaw nating maging tapat, kundi dahil naiinip na tayo. Gusto natin ng resulta agad. Tama ba? Kapag matagal ng resulta, napapatanong tayo, Lord, nasaan ka na? Ang tagal naman. Wala na yatang pag-asa. At doon pumapasok yung temptation na magmamadali ka na, magko-compromise ka o ipaglalaban mo yung sarili mo. Halimbawa, alam mo naman ang tamang proseso. Pero dahil ang tagal, pinili mo ang konting daya, konting pandaraya sa report, konting adjust sa numbers, konting palusot sa rules. Tapos sinasabi mo sa sarili, maliit lang naman to eh. Pero kaibigan, ang maliliit na compromise mo ngayon ay magiging malaking problema sa hinaharap. O kaya sa umpisa, maayos ka naman magtrabaho. Pero nung hindi agad na-appreciate ng boss, naging careless. Hindi naman nila ako pinapansin, kaya okay lang ako mag-relax. Unti-unti bumababa ang standard ng trabaho mo. Hindi dahil masama ang puso mo, kaya lang naiinip ka at nag-iisip ka agad ng negative. O kaya maaring dati consistent ka sa prayer at pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Pero dahil walang nakikitang sagot, ang tagal naman ng pinagpe-pray ko, hindi pa rin ako sinasagot ni Lord. Humina ang loob mo at nagtampo ka sa Diyos. Wala namang nangyayari, bakit pa ako lalapit sa Diyos? Ano ang problema? Alam mo, naiinip ka. Yung imbis na hayaan ang Diyos ang mag-angat sa iyo balang araw, ay pinipilit mo na ngayon na o sa paraan na gusto mo. Dapat ganito, dapat ganyan. Kaibigan, minsan, iba ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo. At ginagaranti ko sa iyo, kapag ang Diyos ang nagplano, mas mabuti kaysa sa plano mo. Kaya kailangan mo mag-submit. At minsan, ito pa yung problema. Ang gusto mo, yung credit ay nasa iyo. Kailangan malaman ng lahat na ikaw ang gumawa ng trabaho na yan. Lagi kang nagbibilang ng credit. Kapag hindi ka napansin, nasasaktan ka at nagagalit. Kaibigan, kung nakaka-relate ka, sabihin mo kay Lord, Lord, nagmadali ako, nag-compromise ako, pinaglaban ko ang sarili ko. Tandaan mo na ang Diyos ay hindi Diyos ng pagkokondena, kundi Diyos ng restoration. Hindi kanya hinihiya, kundi inaanyayahan kanyang bumalik sa kanyang timing. Kaibigan, trust God to elevate faithful work. Si Clarence Jordan ay isang lalaking may 2 PhD. Grabe, no? Imagine mo yun. Isa sa agriculture at isa sa Greek Hebrew. Kaya niyang piliin ang komportableng buhay at success ayon sa mundo. Pwede siya maging professor, pwede siya maging writer o consultant. Pero pinili niyang maglingkod sa mahihirap. Itinatag niya ang Koinonia Farm sa Georgia.
Hindi lang bilang isang sakahan, kundi bilang isang buhay na patotoo ng Ebanghelyo. Ang Koinonia Farm ay isang intentional Christian community. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay namumuhay, nagtatrabaho, nagdarasal at naglilingkod ng magkakasama. Puti at itim, pantay-pantay, walang mataas at mababa. Parang yung mga early church sa Acts. Dito, ang trabaho ay hindi lang hanap buhay. Para sa kanila, ang trabaho ay pagsamba sa Diyos. Ang pagsasaka ay hindi lang nila negosyo. Ito ay stewardship ng nilikha ng Diyos. Ang ibig sabihin, sila ay magiging mabuting katiwala ng mga ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Ang pagkain, pagtanggap ng bisita, at pagtutulungan ay hindi lang gawain para sa kanila. Ito ay hospitality at discipleship. Sa madaling salita, ang koinonia ay ginawa para ipakita sa mundo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Parang yun yung gusto nilang mangyari, na mapapurihan ng Diyos dahil sa community nila. Ipinapakita kung ano ang itsura ng Ebanghelyo kapag isinabuhay ng mga mamamayan. Grabe, yun yung mission nila. Kaya lang, hindi ito tinanggap ng kultura ng panahon niya. Siya ay binoykot, sinabotahe at pinagbantaan. Pero ganun pa man, 14 na taon siyang naging masigasig at diligent sa pagtitiis. Hanggang isang gabi dumating ang Ku Klux Klan na may mga baril, may mga sulo. Sinunog nila ang buong farm. Pinagbabaril ang bahay ni Clarence. Pinaalis ang halos lahat ng pamilya. Kinabukasan, isang reporter ang dumating. Inaasahan niyang susuko na si Clarence. Inaasahan niya na wala na yun. Aalis na. Inaasahan niya makakita ng pagkatalo ito. Pero ang nakita niya, alam mo, si Clarence nagtatanim ulit. Grabe. Tahimik lang siya, matatag. Tinatanong siya ng reporter kung gaano raw siya naging successful matapos ang ginawa sa kanila ng mga bandido. Parang kinukutya pa siya. Pero tingnan mo, tumigil si Clarence at sinabi niya, "About as successful as the cross, what we are about is not success, but faithfulness." Grabe! Doon mo makikita na naiintindihan ni Clarence ang isang bagay na bihirang maunawaan ng mundo. Na ang buhay ay hindi tungkol sa success. Kasi minsan, nagpapakamatay tayo sa success. Hindi masama yung success. Pero kung gusto mo magkaroon ng success na hiwalay sa Diyos, hindi yan success. Ang totoong success ay merong faithfulness. Na ang tinitingnan ng Diyos ay hindi ang dami ng achievements mo, kundi ang puso na tapat sa panawagan ng Diyos. Yun yung tinitingnan niya. Tinitingnan ng Diyos kung ikaw ay nagiging mabuting katiwala niya diyan sa mga bagay na yan. Pinamalas ni Clarence ang diligence at dito natin makikita ang katotohanan na ang Diyos ay nagtataas. Hindi iniwan ng Diyos si Clarence. Grabe, sunog na yung farm. Pero nagtatanim pa rin siya. Alam mo nangyari, ang Koinonia Farm ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. Patuloy na nagsisilbing lugar ng hospitality, discipleship at training para sa mga taong gustong matutong mamuhay ayon sa gospel. Hindi lang yon, mula sa pananampalataya at prinsipyo ng koinonia ay isinilang ang isang vision na nagbunga ng Habitat for Humanity. Isang global movement na tumulong sa milyong-milyong pamilya sa buong mundo. Grabe, no? Ang akala ng mundo, failure si Clarence. Ang ginawa ng Diyos ay exaltation o pag-angat. Bagamat hindi biglaan, pero pang matagalan at may eternal impact. At habang iniisip mo ito, maririnig mo ang isang tahimik pero malinaw na paalala, kaibigan. Ang tanong ay hindi kung anong trabaho ang ginagawa mo, kung hindi, bakit mo ito ginagawa. Yun yung mas importante. Hindi mo itatanong kung sacred o secular ang trabaho mo, kundi ang mahalaga kung kanino ko ba ito inaalay. Dahil kapag ang isang gawain ay ibinibigay sa iyo ng Diyos, nagiging handog ito, isang offering na maari mong ialay pabalik sa Kanya. Kaya kapag nagtatrabaho ka,
nagtatanim ka man o naglilingkod sa lihim, ginagawa mo ito hindi para sa mga tao kundi para sa Panginoon. 'Di ba? Yung binasa natin kanina sa Colossians 3:23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Kaibigan, tandaan mo ito. Walang tapat na gawa ang nasasayang. Kung naging faithful ka dyan sa ginagawa mo, hindi yan masasayang. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Wala siyang amnesia. Siya ay tapat na nagbibigay ng gantimpala. Yun yung sabi sa talata. Pero alam mo, isa pang blessing ng pagiging tapat sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Basahin natin dito sa Matthew 25:21. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yun ang isang blessing na pinaka-importante. Kaibigan, baka faithful ka, pero parang walang nangyayari. Baka nasugatan ka sa spiritual journey mo. Pero tandaan mo, ang Diyos ay Diyos ng finish line. At kung hawak niya ang kamay mo, makakarating ka sa patutunguhan mo. Kaibigan, sang bahagi ng karera ka ngayon at kanino ka talaga nagtitiwala habang nagpapatuloy ka. Tandaan mo ito, ang wisdom, diligence, at excellence ay may hangganan. Kung hiwalay ka sa Panginoong Hesus, pwede kang maging mahusay sa trabaho, masipag sa ginagawa, pero kung wala ang Panginoong Hesus, mauuwi pa rin tayo sa pagod na walang kapahingahan. Sa achievement na walang satisfaction, sa success na wala namang saysay sa susunod na buhay. Kahit anong achievements mo, kung hindi mo kasama ang Panginoong Hesus, ay wala yang saysay. Alam mo, ang pinakamalaking problema natin ay hindi kakulangan sa sipag, kundi kakulangan sa relasyon sa Diyos. Tayo ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos dahil siya ay banal. At dahil sa pagmamahal niya sa atin, ay pinadala niya ang Panginoong Hesus, at kung sino man ang mananampalataya sa Panginoong Hesus ay lilinisin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang panalangin. Kahit nasaan ka, panalangin mo ito. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka at manaan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry, at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng wisdom sa trabaho? Una, pursue excellence in your craft. Hindi dahil gusto nating mapuri, kundi dahil ang ginagawa natin ay handog sa Diyos. Kahit maliit ang trabaho, kapag ginawa ng mahusay at buong puso, nagiging pagsamba ito, nagiging worship ito. Hindi yung pwede na. Kung hindi ang gusto mo, ibigay mo yung best para sa Diyos. Pangalawa, develop skill through diligence. Ang kahusayan ay hindi instant.
kundi hinuhubog ito sa araw-araw na pagsisikap sa proseso ng paghasa ng skill. Hinuhubog din ng Diyos ang ating karakter, pagtitiyaga, disiplina, pagpapakumbaba at pananampalataya habang naghihintay. Pangatlo, trust God to elevate faithful work. Hindi natin kailangang ipaglaban yung sarili natin. Kapag tapat tayo sa ipinangkatiwala sa atin ngayon, ang Diyos mismo ang mag-aangat sa tamang panahon, iaangat ka niya. Ang role natin ay faithfulness. Pero ang role ng Diyos, alam mo, promotion. Siya ang bahala doon. Hindi tayo. Hindi natin kayang iangat yung sarili natin. At pag ginagawa mo ito, hindi ka lang nagiging mas mahusay sa ginagawa mo, kundi nagiging mas buo ka bilang tao. Dahil ang buhay na may wisdom ay hindi palaging madalian. Pero ito ang buhay na makabuluhan, payapa at may saysay. Hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa walang hanggan, sa susunod na buhay. God bless.